Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ayan. So, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bono Magos PH. Ayan, so again, welcome sa iyong money tarot reading dito sa Bono Magos PH, no? Gemini, kung saan pinag-uusapan natin ang daloy o pag-uusapan natin ngayon sa video na to ang daloy ng energy ng pera ninyo, kasaganaan at pang-oportunidad ng pagyaman sa iyong buhay. So ngayong video na to, in today's video, gagamit ako ng 10 card money spread, isang special na layout na tutulong sa iyo para maunawaan ninyo ang kasalukuyang kalagayan ng inyong finances. Saan nanggagaling ang inyong income, saan napupunta ang inyong pera, ano ang mga blockages na pumipigil sa daloy ng inyong kasaganaan, at kung ano ang mga oportunidad, mga risk at spiritual guidance na inihahanda ng universe para sa iyo. So, dahil bilang isang Gemini, ikaw ay natural na madiskarte, right? Mabilis mag-isip at marunong mag-adjust sa kahit anong sitwasyon. Ngunit, ngayong araw na to, okay, sa reading na to, titignan natin kung paano mo magagamit ang iyong katalinuhan at communication skills para mas mapalago ang iyong financial aspect. So sa reading na to, alamin natin ano ang tunay na kondisyon ng iyong pera ngayon, ano ang dapat mong iwasan o pagtuunan ng pansin, at paano mo ma-attract ang masaganang biyaya na talagang nakalaan para sa iyo. Ayan, so kung handa ka nang alamin money flow at financial destiny mo, set back, huminga ng malalim at iset ang iyong intention habang binubuksan natin ang mga mensahe ng tarot cards para sa iyo, Gemini. Tandaan, this is a general reading. So take only what resonates and let the rest be a gentle guide. Now, kung gusto mo na mag-personal money reading o private financial ritual, ayan, pwede po kayo mag-message sa akin sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Ayan, so para sa inyong private session. Ayan, so simulan na natin. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. First card, you have the High Priestess, King of Cups, Ten of Wands, Page of Pentacles, Four of Cups, King of Pentacles, Six of Swords, Eight of Swords, the Star, and the Ten of Swords. Okay. Gemini, umpisa na natin. Gemini, let's start with your current financial status. Ang lumabas, the High Priestess. Okay, so Gemini, ang kasalukuyang energy mo sa pera ay nakabalot sa katahimikan, intuition, at may mga lihim na hindi pa ganap na lumalabas sa liwanag. Parang nasa punto ka ngayon kung saan hindi mo pa gustong ipakita ang lahat ng plano mo sa iba. Tahimik mong pinaplano ang iyong mga galaw, pinag-aaralan ang paligid, at umaasa sa iyong sixth sense bago gumawa ng hakbang. Ang The High Priestess ay tanda rin na ang sagot sa financial stability mo ay hindi matatapuan sa labas, kundi nasa sa loob mo. Maring hindi mo pa alam kung saan ka tutungo, pero ang iyong subconscious mind ay nagsasabi na kaya mong makahanap ng tamang direksyon basta't makinig ka sa sarili mong kutob.
Posibleng may mga mensaheng ipinapadala sa iyo sa panaginip o sa mga paulit-ulit na senyales like mga numero, salita o simbolo na tila nag-uugnay sa isang idea o inspirasyon. Ang pera mo ngayon ay parang nasa holding pattern, hindi mabilis dumadaloy pero hindi rin tuluyang nauubos. Ibig sabihin, nasa transition phase ka, naghahanda para sa mas malaking breakthrough. Ang payo ng High Priestess, huwag madaliin ang proseso. Ipagkatiwala sa divine timing. Kapag ang kutob mo ay nagsasabing, wait, not yet, pakinggan mo yon dahil pinoprotektahan ka ni universe mula sa maling desisyon o scam. Okay, pinagmumulan ng income mo ang lumabas, King of Cups. Okay, Gemini, ang King of Cups ay sumisimbolo ng compassionate leadership. So, isang uri ng tao na kumikita hindi lang dahil matalino, kundi dahil marunong makiramdam at umunawa. Ibig sabihin, Gemini, ang income mo ngayon ay galing sa mga gawaing may halong emotional intelligence. Maaring trabaho sa service industry, healing work, customer relations o anumang linya ng hanapbuhay na nangangailangan ng malasakit at empathy. Maaring ikaw ay isang taong laging nagbibigay ng payo, gumagabay o umaalalay sa iba. At yun ang nagbubukas ng daloy ng biyaya sa iyo. Could also be pasensya na Gemini, could also be someone with a King of Cups. Okay, with the King of Cups, it could be a doctor, you could be nasa medical field like nurse na lalaki, or it could also be kahit babae, nurse na babae o caregiver, ayan. So, ngunit may babala rin ng King of Cups. Okay, Gemini, huwag masyadong maging martyr pagdating sa pera. You know, may nasasagap din ako. You could also be someone na healer, manggagamot, masahista. Could also be like someone na nagbibigay payo, like yung nagwa-vlog, nagbibigay about medical advice or an information about sa mga sakit, something like that. Okay? So again, madalas kasi inuuna mo ang kapakanan ng iba bago ang sarili mong pangangailangan at sa huli ikaw ang nauubos. So huwag masyadong maging martyr pagdating sa pera. Alright, pagbibigay mo ng energy. Now sa positive side, Gemini, may steady potential income ka dito. Ang King of Cups ay marunong humawak ng pera ng may maturity, kaya kahit may ups and downs, nakakabawi ka kaagad dahil marunong kang magpigil, magplano at magtimpi. Kung may mga negosyo ka o freelance work, pinapaalala rin ng card na ito na kapag pinagsama mo ang puso at talino mo, lalo kang aangat. So, payo sa iyo ng universe, gamitin mo ang emotional mastery mo para iangat ang sarili. Hindi mo kailangang sumabay sa drama ng iba. Manatili kang kalmado at doon dadaloy ang tunay na abundance. Okay, gastusin at obligasyon. Lumabas 10 of Wands. Okay, Gemini. Ito ang larawan ng isang taong pagod, ngunit matatag. Ang 10 of Wands ay nagsasaad ng labis na responsibilidad at financial pressure. So, maaaring sabay-sabay ang bayarin, utang, pamilya, trabaho o mga proyekto na kailangang tapusin. Para kang kumakapit sa lahat ng obligasyon dahil ayaw mong may mabigo o masaktan. Pero sa proseso, ikaw ang nauubos. Ito rin ay simbolo ng self-imposed burden. Minsan dala ng sobrang tapang mo, gusto mong ikaw lang ang gumalaw. Ikaw lang ang umako ng lahat. Pero tandaan, Gemini, hindi mo kailangang maging superhero pagdating sa pera. Ang sobrang bigat na napasan ay humaharang sa daloy ng abundance. Maaring may mga bayarin na hindi mo na dapat akuin mag-isa o mga taong dapat nang matutong tumulong. Ang energy ng 10 of Wands ay parang sinasabi sa iyo, pagaanin mo ang bitbit mo para makalakad ka ng mas malayo o mas malayo ang mararating mo.
pagaanin mo ang mga bitbit mong responsibilidad or ano man yan, financial responsibilities. Payo sa'yo ng tarot, gumawa ng financial boundaries. Piliin kung alin ang mga obligasyong talagang kailangan mong pagtuunan at alin ang pwede mong bitawan o i-restructure. Kapag natutunan mong magbawas ng stress, mas makakapasok ang bagong energy ng pera sa buhay mo. Ayan, yung nakarang epekto. Okay, Page of Pentacles. So, sa nakaraan, Gemini, makikita natin na nagsimula ka ng magtanim ng maliit na binhi ng oportunidad. So, maaring ito ay maliit na negosyo, investment, o bagong skill na pinag-aaralan mo. Ang Page of Pentacles ay energy ng curiosity, ambition, at willingness to learn. Noon, punong-puno ka ng inspirasyon at pag-asa. Gusto mong maranasan ang sariling tagumpay, ngunit maaring nagkaroon ng mga hadlang, kawalan ng resources siguro, or perhaps distractions, o maybe kakulangan ng suporta mula sa paligid. Gayunpaman, ang card na ito ay nagsasabing walang nasasayang sa lahat ng ginawa mo. Lahat ng pinagdaanan mo noon, kahit pamalit lang, ay may enerhiyang nagtutulak sa iyo ngayon patungo sa pagyaman. So kung may proyekto kang hindi mo natapos, panahon na para balikan ito, Gemini. Baka yun pala ang missing link ng iyong financial growth. Ang Page of Pentacles ay nagbubukas ng pintuan para sa student mindset. So, wag mong isipin na huli ka na. Kapag handa kang matuto muli, darating ang breakthrough na matagal mong hinihintay. Now, payo ng tarot, i-reconnect mo ang sarili mo sa yung why questions. Right? Bakit mo gustong umasenso? Kapag malinaw sa iyo ang layunin mo, muling bubukas ang inspirasyon at dadaloy ang kasaganaan. Now, ano naman ang mga financial blockages, if meron? Pasensya na po sa mga gumagalaw kasi andito po sa ilalim yung dog ko eh. Ayun, pag gusto niyang lumabas, hindi siya mindful. Okay, so financial blockages, lumabas, 4 of Cups. So ito ang baraha, Gemini, ng pagod, pagkabagot, at emotional disconnection. So parang matagal ka nang nasa routine siguro, parehong cycle, parehong resulta, at ngayon nawawalan ka ng gana. So maaaring may mga pagkakataon o blessings na ipinapadala sa iyo ni universe, pero hindi mo ito napapansin dahil abala ka sa pagreklamo, pagdududa, o pagod sa paulit-ulit na problema. Now, ang 4 of Cups ay nagsasabi, ang kayamanan ay hindi lang tungkol sa pera, kundi sa mindset. Kapag palaging may iniisip kang kulang, mas lalong nagiging totoo ang kakulangan. So, ngunit, sisimulan mong pahalagahan kahit ang maliliit na biyaya. Doon muling bubukas ang pintuan ng abundance. So, minsan, ang blockage ay hindi malas, kundi emotional burnout. Kapag napuno ka ng takot o inis sa pera, nawawala ang high vibration energy ng gratitude. Ang kailangan mo ngayon ay magpahinga, mag-recharge, at muling makaramdam ng saya sa ginagawa mo. Kaya payo ng tarot, maglaan ng oras para sa emotional reset. I-clear ang isip mo, magdasal at pasasalamatan ang kahit maliliit na bagay. Sa oras na magbago ang energy mo, Gemini, unti-unting babalik ang inspirasyon at oportunidad. Kapag pinili mong maging bukas sa mga bagong posibilidad, darating ang mga blessing na dati mong hindi napapansin. Ayan, punta tayo sa strengths at assets mo. Lumabas, King of Pentacles. Okay, Gemini. Wow, isa ito sa makapangyarihang baraha sa aspeto ng iyong kapirahan. So, ang King of Pentacles ay simbolo ng kasaganaan, practicality, at kakayahang gawing ginto ang bawat idea. Kumbaga sa energy mo may halong diskarte, charm, at katalinuhan na kapag ginamit mo ng tama,
nagiging solid foundation ang tagumpay. So sa likod ng lahat ng pinagdadaanan mo, andyan ang kakayahan mong magplano, mag-ipon at magtayo ng mga bagay na pangmatagalan. Maaring hindi mo pa ito napapansin, pero ikaw ay natural manifestor ng stability. Hindi mo kailangan ng masyadong pakpak. Sapat na ang disiplina, vision at consistency. Ang card na ito ay nagsasabi rin na kahit gaano ka ka-dual natured bilang Gemini, laging may dalawang isip o maraming idea, right? Ang totoo ay may bahagi sa iyo na very grounded at matatag pagdating sa goals. Kapag sineryoso mo ang isang bagay, kayang-kaya mong paandarin ito hanggang magbunga ng malaking kita. Ang payo sa iyo ng King of Pentacles, huwag mong isiping maliit lang ang kaya mong abutin. Mag-invest sa sarili mong kakayahan, mag-aral ng skills na magdadala ng passive income o long-term success. Piliin ang mga hakbang na may long-term value, hindi lang short-term reward. Gemini, you are meant to be abundant. Kung kaya mong panghawakan ang iyong diskarte ng may maturity at gratitude, ang energy ng King of Pentacles ay magpapakita sa iyo ng resulta. Pera na hindi basta nawawala, kundi dumadami. Ayan, ang oportunidad naman ng pagyaman, lumabas, Six of Swords. Okay. Now, ang Six of Swords ay isang napaka-importanting sinyales. Gemini, ito ay pag-alis mula sa magulong yugto patungo sa mas kalmadong daloy. So, ibig sabihin, ang oportunidad mong yumaman ay hindi galing sa biglaan, kundi sa transition at paglipat ng direksyon. So, maring ito ay literal na bagong trabaho, o bagong lugar, o bagong negosyo. Or perhaps symbolical, like pag-iiba ng mindset at diskarte sa pera. Kung dati ay impulsive ka sa gastos o pagdidesisyon, ngayon ay tinuturuan ka ng universe na maging strategic at intentional. Ito ang panahon ng financial healing journey. Kapag pinili mong iwan ang mga luma mong patterns ng takot, utang o sobrang pagbigay sa mga iba, makakarating ka sa isang yugto ng katahimikan kung saan ang pera ay hindi na labanan kundi daloy ng kumpiyansa at kalinawan. Napayo ng Six of Swords, kung may alok sa ibang lugar, bagong project o partnership na mas kalmado at organisado, tanggapin mo. Huwag matakot sa paglipat, ito ay tanda ng pag-angat. Magtiwala sa proseso dahil habang lumalayo ka sa magulong shore, papunta ka naman sa financial serenity na matagal mo nang hinihintay. So Gemini, kung dati ay puro unos at stress, ngayon ay panahon na para sa paglalayag papunta sa kapayapaan. Ayan, ano naman ang mga risk at dapat mong ingatan? Lumabas ang Eight of Swords. Gemini, ito ang barahan ng self-limiting beliefs. Ibig sabihin, ang pinakamalaking hadlang sa pag-angat mo ngayon ay hindi ibang tao kundi ang sarili mong pag-iisip. Ang Eight of Swords ay parang salamin ang takot, takot mabigo, takot magkamali, takot mawalan. So, maaaring may mga pagkakataon na gusto mong magsimula ng bagong source of income o i-level up ang negosyo mo. Pero laging may boses sa loob na nagsasabing, baka hindi ko kaya o baka masayang lang. Ang totoo, kaya mo. Okay, ang tanging kailangan mo ay tapang at tiwala sa sarili. Dahil habang nanatili kang takot, hindi mo makikita o hindi mo nakikita ang mga tali sa'yo, sa'yo ay kaya mong tanggalin. So, ang mga piring sa mata ay hindi nakatali ng mahigpit. Ikaw mismo ang may hawak ng kapangyarihang bumitaw sa limitasyon. So, payo ng Eight of Swords, huwag mong hayaan na ang mga what ifs ang magdidikta ng kilos mo. Magtiwala sa iyong intuition kung nararamdam mong tama ang isang opportunity. Okay? Go for it. So, iwasan din ang sobrang pag-overthink sa mga gastos. Minsan, ang pag-aalala ay mas nakakasira kaysa sa mismong problema. So kapag napalaya mo ang sarili mo sa takot at pagdududa, Gemini, makikita mong ang daan patungo sa kasaganaan ay palaging bukas. Ikaw lang ang kailangang maglakad.
Okay. Payo sa'yo ng spirit guides mo at ng tarot, you have the star. Gemini, napakagandang energy nito. Okay, ang star ay simbolo ng divine hope, renewal, at blessings. So, ibig sabihin, kahit anong pinagdadaanan mo sa pera ngayon, stress, pagkabigo o kawalan, ngayon ay panahon ng pagpapagaling at muling pagbangon. So, ang universe ay nagsasabi, anak, huwag kang matakot. Lahat ng sakripisyo mo ay may kapalit na biyaya. Kaya hindi mo pa nakikita ang resulta, unti-unti nang inaayos ng langit ang mga koneksyon, timing at oportunidad para sa iyo. Spiritually, the star reminds you to reconnect sa iyong faith at gratitude. So, maging mapagpasalamat kahit sa maliit na tagumpay dahil yon ang magnet ng mas malaking biyaya. Kung nakaramdam ka ng pagkawalang gana, kawalan ng gana, ito ang paalala na may ilaw pa rin sa dulo ng daan. So, payo ng star, magdasal hindi lang para sa pera, kundi para sa kalinawan ng isipan at puso. I-release ang mga pag-aanilangan or doubts at ipalit ang pananampalataya. Mag-affirm araw-araw, like, deserve kong yumaman, ako ay karapat-dapat sa kasaganaan. Ayan. So, Gemini, kapag bumalik ang iyong tiwala sa sarili at sa divine plan, makikita mo unti-unting babalik ang sigla mo, inspirasyon mo at mga oportunidad. The star ay nagsasabing, hindi ka pinapabayaan. May mga himalang paparating. Alright, punta tayo sa possible outcome. Okay. Lumabas, 10 of Swords. Now, Gemini, ito ay hindi dapat katakutan kundi yakapin. Ang 10 of Swords ay tanda ng pagtatapos ng isang mabigat na cycle. Mga taon ng paghihirap, kabiguan, utang o emotional stress na may kinalaman sa pera. Okay, so maaaring nararamdaman mong ilang ulit ka nang sinubok ng kapalaran. Pero ngayong lumabas ang barahang ito bilang outcome, ibig sabihin ay tapos na ang pinakamahirap na yugto. Ito ay rebirth energy. Pagkatapos ng sakit, may bagong umagang darating. Okay, kapag natutunan mong tanggapin ang mga leksyon, mas magiging matatag ka at mas marunong sa pinansyal na aspeto. Ang universe ay nagtuturo sa iyo hindi para parusahan ka, kundi para ihanda ka sa mas malawak na prosperity na paparating. So, ang payo sa iyo ng 10 of Swords, tapusin na ang cycle ng takot, guilt at self-blame sa pera. Huwag kang matakot magsimula muli dahil ang bagong simula mo ay mas matatag kesa sa dati. Bitawan ang mga taong nagdulot ng kabiguan o utang na loob na bumibigat sa iyo. Hindi mo kailangang buhatin ang kanilang karma. So, Gemini, ang sunrise ay dumarating pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. At ang 10 of Swords ay nagpapaalala, tapos na ang paghihirap at sa susunod na yugto, ikaw na ang magdidikta ng takbo ng iyong kapalaran. So, Gemini, ito ang mensahe sa iyo ng iyong money tarot reading. Mula sa pagod, takot at bigat ng responsibilidad, papunta ka na sa yugto ng financial rebirth. Kapag pinili mong pakinggan ang iyong intuition with the High Priestess, gamitin ang iyong puso at discard with the King of Cups at King of Pentacles, at bitawan ang mga dating limitasyon with the 8 of Swords, babalik ang daloy ng swerte sa iyo. The star assures you that blessings are on their way, basta't manatili kang may pananampalataya at positive vibration. Okay, so ang 10 of Swords, again, ay nagsasabi, the struggle is ending and a new era of peace and prosperity is about to begin. Kung nakaresonate ka po sa mensaheng ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment sa baba at i-claim ito. Like, mag-comment kayo, I claim this blessing, I claim the abundance, prosperity, and so on and so forth. At huwag kalimutang mag-subscribe, Gemini, sa Bono Magos PH YouTube channel para sa mga iba pang readings kagaya nito sa mga susunod na araw, okay? So, huwag muna kayong aalis kasi magbibigay po ako ng announcement. So, maraming magpabook ng private tarot reading. Ayan, hanapin nyo lang po ang Facebook page ko. Okay, makikita nyo dito sa my screen. Facebook page, Bonum Magos PH. Yung may blue check, verified na po ni Meta.
Okay, 1,000 pesos po, and it doesn't matter kung nasa ibang bansa kayo kasi ito ay online based lamang. So, ang kailangan ko lang ay mag-submit lang po kayo ng 10 katanungan, mga 10 ipapahula nyo sa akin, at makaka-receive lang kayo ng isang short video clip para sa mga barahang lalabas. Wala pong Zoom calling, video calling, voice chat, or anything. Pero makaka-receive kayo, of course, ng result. Yung result is isang short video clip para sa mga barahang lumabas, para transparent tayo, no? Para hindi nyo isipin na, baka gawa-gawa lang yan. Ka-etos lang. So, malalaman nyo kasi makikita dun sa video ko ano yung mga barahang lumabas. And then, makaka-receive kayo ng another written format na message. Long message. Okay? Mahaba. Doon yung makikita yung mga sagot. Sagot kung bakit yun ang sagot sa mga pinapahulan nyo from 1 to 10. May kasamang guidance, may kasamang payo, at anything more na kailangan yung malaman. Based yun sa mga ipapahulan nyo, ha. Okay, 1 to 10 lang. Okay, so, yan. Kung gusto nyo magpabook, again, magpunta lang kayo sa Facebook. Hanapin nyo po ang Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check verified ni Meta. So, ang lead time po is within 3 days up to 5 days. Depende po kung ilan ang nakaschedule sa araw na yan. So, payment first policy po tayo. Para makapag-book kayo ng schedule, magbayad muna kayo ng 1,000 pesos. So, for more inquiries, more information, i-message nyo ako sa Facebook page po na Magos PH. Now, sa mga interested naman po sa aura reading, 1,000 pesos din po. Magkaiba po yon sa tarot reading. Sa aura reading naman po, if hindi lang aura ang malalaman mo doon, hindi lang kung anong kulay ng aura mo at anong ibig sabihin ng kulay na yon at ilan. Posible kasi sa aura reading, baka hindi lang iisa, baka 2 o 3 ang aura mo. So, explain doon. Hindi lang yun ang lalabas sa aura. Sa aura reading din po, malalaman natin kung ano yung mga balakid mo if ever meron. If ever meron kang balakid, ano yung mga yun? Okay? Baka yun ang mga dahilan. Yun talaga ang dahilan. Lalo na kung nagtataka ka kung bakit hindi ka umuusad, hindi ka sinuswerte, feeling mo lagi kang minamalas. Kaya makikita po sa aura reading kung ano yung mga balakid. Plus, dahil nakita na natin kung ano yung mga balakid mo, bibigyan pa kita sa aura reading ng mga crystal recommended crystals na pwede nyong bilhin sa akin or pwede rin sa iba o baka meron na kayo. Crystals na pwede nyong bilhin as bracelet, necklace, or tower points, or kahit geode man lang, o kahit simpleng bato na pwede nyong hawak-hawakan. Any kind of stones. Okay? So, malalaman doon. May 3, may 4. Depende kung anong ilan ang kailangan mo. Lalabas sa aura reading. Plus, aside from that, bibigyan pa kita ng ritual na dapat mong gawin or dapat mong ipagawa para matanggal yung balakid na na-mention doon sa aura reading mo. So, di ba, sulit-sulit. Sulit na sulit. So, 1,000 pesos, baka yan na ang kasagutan sa mga lagi niyong tanong na bakit hindi ako muusad, bakit hindi ako successful, bakit minamalas ako sa love. Sa love life, pwede niyo i-apply sa love life, sa career, sa trabaho, negosyo, ayan, lahat na. At yung kulam naman, very rare po lalabas sa aura reading. Case-to-case basis. Depende po yan kung gaano katindi. Malalaman din doon kung may nag-i-evil eye sa'yo. So, sa gustong magpabook, again, same po, sa ruling sa tarot reading. Magpabook kayo, magbayad po kayo para sa schedule or magpabook. Within 3 to 5 days din po ang lead time or matatanggap nyo ang result. Okay? Kung private tarot and aura reading ang ibubook din nyo, depende po sa schedule. Pwedeng isabay lahat. Pwede magsabay ang result o pwedeng mauna yung isa and then susunod. Depende talaga sa schedule ko po kung ilan ang nakabook. Okay? Now, sa Akashic Records naman po, magkaiba ang price. Meron kasi kayong pagpipilian doon. Kaya mag-inquire kayo sa Facebook page. Now, sa Akashic Records naman, kung sa Akashic Records, hindi lang past lives ang malalaman mo doon. Kung anong naging past lives mo. Kung ilan ang naging past lives mo, ilang past lives ang pinagdaanan mo.
bago ka dumating dito ngayon sa current life mo ngayon sa taong ito. And then, especially if you're a black sheep of the family, feeling mo lang if ever feeling parang, or may nagsabi na sa'yo, o narinig mo na, may nagsabi sa'yo na black sheep ka ng family, sa Akashic Record, malalaman din doon. May connection doon. Kasi ang mga black sheep of the family kasi, iba yung kapalaran nila sa mga kapatid nila. Sila yung parang outsider sa family. Sila yung hindi naiintindihan ng community, or sila yung walang nakakaintindi sa kanila. Malalaman sa Akashic Record, maybe you're special soul ka And then sa Akashic Records, if interesado kayong malaman kung may mga spiritual gifts kayo, like kagaya ko, pagtataro, healer, shaman, o baka kagaya ka ni Madam Alec Baldwin na nagpipredict through visions, no, sa mga nakikita niya. Malay mo, kung curious kayo at merong kanyan, malalaman sa Akashic Records. Plus, pwede nating i-activate. Pwede nating ma-activate. Okay, sa Akashic Records. For more inquiries, kasi titignan doon kung anong tier ang pipiliin nyo. Kasi iba-iba ang bayad sa Akashic Records. So again, for more inquiries, for more information, mag-message lang kayo. Mag-inquire kayo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH. Now, sa mga gusto naman pong magparitual, sa ritual po, kung ano yung gusto nyong iparitual, libre na kapag bibili kayo ng item. Okay? Now, sa ritual naman, kung wala kayong alam na ritual, like for example, hindi nyo alam, kasi may mga ritual kasi na very popular na around sa atin, like ancestral healing, generational curse, cord cutting, mga ganyan, mga ritual, or full moon ritual, abundance ritual. Kung alam nyo na yan, pwede nyo iparitual sa akin. Kung hindi nyo alam kung anong ipaparitual nyo, let me know your story, let me know your problem, magkwento ka ng sitwasyon mo para ma-assist po kita na mabuti at malaman ko kung anong karapat-dapat na ritual ang para sa iyo, na para gawin para sa sitwasyon mo. Now, for every item, may libreng ritual. So, pag tatlo ang item na bibili nyo, automatic, you can avail 3 rituals of your choice. Okay? What else? Plus may distance Reiki pa. So, distance Reiki naman kalusugan lang. Okay. Now, sa mga gustong bibili, sad to say, mga taga-ibang bansa, wala po akong direct international shipping sa ngayon. Pero ang maisasuggest ko kung talagang gusto nyong maka-avail ng libreng ritual at then gusto nyo ring bumili ng item, libre na kasi ang ritual, sulit na yon. So, ang maisasuggest ko is ipadala natin muna dito sa kamag-anak ninyo. Dito natin ipaship kasi dito sa Pilipinas, nationwide ang shipping ko. So, kung may kamag-anak kayo dito, kapamilya, trusted friend, pwedeng sa kanila natin ipaship. And then, kayo na mag-usap kung paano nyo makuha yon. Papadala nyo ba niyan? O uwi ba kayo? Or something like that. Kayo na mag-usap. Kayo na mag-deal. Okay? So, kausapin nyo ako sa Facebook page po na Magos. Now, sa mga curious naman po sa testimonials, feedbacks, ayan, sa mga pinaparitual na mga clients ko, hanapin nyo lang sa Facebook page ko. Mag-scroll down lang po kayo doon or hanapin nyo ang album sa Facebook page ko, yung customers testimonials, mga customers feedback album. Makikita nyo doon, madami na doon. Okay, so ayan po. Now, sa mga gustong bumili ng mga product ko para makabil ng libreng ritual, wag muna kayong alis kay dito kasi may ipapakita po ako, kaya napaka-importante mo muna kayong alis, magbabalik po ako. And again, wag niyong kalimutang mag-take ng screenshots sa mga item na gusto yung bilhin para malaman natin kung ano yung gusto mong bilhin. So, ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Yung may blue check, verified na po ni Meta. DTI and BIR registered po ako, kaya makaka-receive po kayo ng resibo, acknowledgement receipt, sales invoice. Pag nakabili kayo ng item, automatic matatanggap niyo yan upon delivery sa kasama ng item na in-order niyo. So, what else? I think that's it. For more inquiries, ayan, magtamagok po kayong mahiyang magtanong sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH. And again, huwag niyong kalimutang mag-take ng screenshots sa mga item na gusto yung bilhin
para malaman natin kung ano yung gusto mong bilhin. So, ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Yung may blue check, verified na po ni Meta. DTI and BIR registered po ako, kaya makaka-receive po kayo ng resibo, acknowledgement receipt, sales invoice, pag nakabili kayo ng item. Automatic matatanggap niyo yan upon delivery sa kasama ng item na in-order niyo. So, what else? I think that's it. For more inquiries, ayan, magtamagok po kayong mahiyang magtanong sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH. Alright, so sa mga naghahanap po ng mga power bangle rings, ayan, meron akong collection. I have carnelian for career and motivation. So, kung hinahanap mo ang bato na magbibigay ng apoy sa loob mo, para magtagumpay sa career at personal goals, si carnelian ang perfect na kapartner mo. So, isa itong stone of courage at motivation na parang personal coach na laging nag-uudyok sa iyo na kumilos. Kung ikaw ay madaling mawalan ng gana, tinatamad o nahihirapang magsimula ng bagong proyekto, si carnelian naman ay tutulong magbigay ng spark of energy para bumangon muli. Napakaganda nito sa mga taong nagtatrabaho sa creative fields, mga writers, artists, performers, content creators dahil binubuksan nito ang imahinasyon at creativity. Pinapalakas din nito ang self-confidence kung may presentation ka, interview o kailangang ipakita ang leadership skills mo sa trabaho. Tutulungan ka nitong mag-shine. Sa career at negosyo, si carnelian ang magbibigay ng focus, determinasyon at winning spirit para maabot ang pangarap mo. Para itong apoy na hindi namamatay, laging nagbibigay ng init, inspirasyon at lakas ng loob para magpatuloy. Now, meron naman tayong green agate. Ayan. Kung makikita nyo sa kulay, parang blue, right? Pero in person, in actual, green po yan. Okay, resulta lang yan sa photo. Okay, so green agate for money and opportunity. Kung nais mo naman ay abundance at financial stability, dito ka kay green agate. Okay, ito ang tinatawag na stone of prosperity at growth dahil parang halaman na itinanim mo. Unti-unti pero sigurado ang pagbubunga. So, dinadala nito ang energy ng swerte at bagong oportunidad sa negosyo, trabaho, at kahit anong investments. Kaya tumutulong ito para magkaroon ka ng wise decision-making sa pera. Kaya, mas nagiging maingat at matalino ka sa paghawak ng mga finances mo. Pinapakalma rin ito ang isipan mo para mas makapag-isip ka ng strategic plans at makapagdesisyon ng walang itakot o overthinking. Para sa mga negosyante, makakatulong itong maka-attract ng mas maraming customers at deals habang pinapanatili ang stability ng kinikita. So, si green agate ay parang financial guardian mo. Nagbibigay ng steady growth at proteksyon para sa long-term na kasaganaan. Napunta naman tayo kay black agate. Black agate for health and protection. So, kung hanap mo naman ay shield laban sa mga negativity at masamang energy, si black agate ang kakampi mo. Isa itong napaka-powerful na bato ng grounding at protection. Protection sa kahit na anong klase ng sakuna or danger. Kaya hindi ka madaling maapektuhan ng inggit, chismis, malas o kahit psychic attacks. Okay? Tumutulong din itong protektahan ka sa mga anong klase ng disgrasya. Okay, iwas sa anong klaseng sakuna. Pag madalas kang nagbiyahe, iwas disgrasya, iwas sakuna sa daan, sa road. Okay, so para itong energetic shield na laging nakapalibot sa iyo, nagbabantay at sumasalo ng negative vibes para hindi ka tamaan. Pinapalakas nito ang immune system at immune system mo at tumutulong sa katawan mo para makarecover mula sa stress at pagod. Kung ikaw ay madaling madrain emotionally at physically, si black agate ay magbibigay ng balanse at stability sa iyo. Maganda rin ito para sa meditation dahil nire-release nito ang mga blockages sa katawan at aura para makabalik ang healthy energy flow mo. So isipin mo ito na parang protective armor, no? Pinapanatiling malakas ang katawan, malinaw ang isipan at ligtas ang kaluluwa mo mula sa masasamang impluwensya. Napunta tayo sa golden agate. Last but not the least, si golden agate
for joy and success. So kung nais mo ng positivity at tagumpay sa buhay, si golden agate ang magdadala ng araw sa puso mo. So isa itong stone of happiness and success na nagpapalabas ng warm at joyful energy. Tinutulungan ka nitong makita ang magagandang bagay kahit nasa gitna ka ng problema. Kaya laging may hope at optimism. Pinapalakas nito ang self-worth at naglalabas ng natural charm. Okay? Kaya mas nagiging attractive ang iyong aura sa tao at sa mga opportunities. So dinadala nito ang energy ng victory at accomplishment. Kaya napakaganda para sa mga taong may goals sa business, career at relationships. Kapag suot mo ito, parang lagi kang may inner sunshine na nakakapagbigay ng motivation at good vibes hindi lang sa iyo kundi pati sa mga tao sa paligid mo. Si golden agate ay parang liwanag ng araw, nagbibigay ng kasayahan, good luck at tagumpay saan ka man dalhin ng tadhana. So again, carnelian for career booster at motivation spark. Si green agate naman for money magnet at opportunity opener. Si black agate for health stabilizer at protection shield. Si golden agate for joy bringer at success attractor. So lahat ng apat na ito ay hindi lang palamuti, no? Kundi power rings na makatulong i-transform ang bawat aspeto ng iyong buhay. Limited stocks only. Ayan. Kung gusto nyong bilhin, take a screenshot at ipadala ang screenshot doon sa Facebook page ko, Bono Magos PH, yung my blue check, verified ni Meta, at sabihin nyo sa akin kung alin dyan ang kukunin mo at ilang piraso. Okay, kasama nito kapag bumili kayo, lahat ng items ay dadaan sa 38 steps of blessing ritual. Ang inclusions na kasama dito, kapag bumili ka ng kahit isa lang ring, meron kang isang free ritual of your choice sa kahit anong aspeto. Isa lang, okay? Like for example, isang item ang binili mo, isang ring, so isang ritual. Mamili ka na lang kung sa love pa yan, sa money, sa career, kahit saan man, ano mang gusto mong iparitual. May kasama ring free distance Reiki healing. Kung sino ang may sakit, may karamdaman, pwede nyo pong ipa-distance Reiki healing sa akin. Pero alam mo, disclaimer lang po ha, kung meron ka ng matitinding sakit na nararamdaman ninyo, magpakonsulta agad sa doktor. Okay? Lalo na kung talagang umiiyak na kayo sa sakit, talagang hindi nyo na makayanan, kailangan na po ng doktor. Okay? Ayan. Now, another is surprise freebie. Lahat ng bibili niyo makaka-receive kayo ng surprise freebie. So, ayan. Shops policy, no COD, wala pong cash on delivery dahil dadaan po sa mga ritual ang mga items niyo plus gagawin ang inyong ipinapa-request na ritual bago i-ship ang item niyo. Kailangan yung bayaran agad. Payment first policy po tayo. And then no refund, no exchange policy po tayo. No return, no exchange, no refund. So, sa mga gusto pong mag-order, ayan, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa akin sa Bono Magos PH Facebook page. Hanapin nyo po yung may blue check, verified na po ni Meta. Maraming salamat. At ayan, sa mga naghahanap naman po nito ng mga high-end o very expensive, high-quality na mga jadeite, meron akong IC jadeite na gawa sa Laughing Buddha. I mean, na Corva, na kinerve sa Laughing Buddha. No? So, this is 9,999. Yes. So far sa mga expensive high-end jewelry ko dito, no. So ang necklace cord niya is S925 gold necklace. Ayan, so hindi lang ito palamuti, isang gabay para sa swerte, nagbibigay swerte, kasaganahan at katahimikan ng inyong kalooban. So ang pendant na gawa sa tunay na green IC jadeite, isang napakabihirang uri ng jade na kilala sa kanyang malamig, malakristal na anyo at mataas na spiritual vibration. So again, kasama nito ang S925 na gold-plated twisted necklace or yung ibang necklace na available, no, na cord. Basta, S925 pa rin ang quality niya. So, non-tarnish, non-fade. So, mga spiritual na benefits, green IC jadeite, isa sa pinaka-powerful na prosperity stones. Tumutulong sa wealth attraction, business growth, pangkalahatang proteksyon mula sa malas, inggit at curses.
emotional calm, may dalang healing at mental clarity, nagbibigay longevity, ayan, harmony at inner peace. Ang laughing Buddha naman ay simbolo ng kasiyahan, kasaganahan, good news at tagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. At may dala din itong protection at manifestation power. So perfect combo para sa mga gustong mag-start over, makaahon at yumabong. So ayan po. Kasama sa inclusions, free distance Reiki healing, at isang personal ritual na request ko ano yung mga ipaparitual ninyo. At of course, may free private tarot reading up to 5 questions pwede nyong ipahula at isang surprise freebie po. Sa gustong mag-order, pwede nyo itong ipangregalo sa mga mahal nyo sa buhay. Ayan. If you want to order this, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check verified na po ni Meta. Black tourmaline bracelet with lotus cinnabar charm. Ayan, perfect sa mga naghahanap ng proteksyon sa lahat ng mga psychic attacks like pangkukulam, inggit, nag-i-evil eye, gumagawa ng sumpa sa inyo, no? Maganda itong proteksyon laban sa mga black magic, mga masasamang ritual na balak gawin sa inyo, na may kasamang lotus cinnabar. So, ang black tourmaline ay isa sa pinaka makapangyarihang protection stones laban sa negative energy. Again, like kulam, inggit, at bad vibes. Para itong energetic shield na sumisip-sip at nagtatransform ng negative energy into positive energy. Ang lotus cinnabar charm naman ay simbolo ng spiritual awakening at paglilinis ng kalooban. Ang cinnabar naman ay kilala bilang stone of abundance na umaakit ng wealth, prosperity, abundance at success. Pinagsama, ito ay nagbibigay ng proteksyon at kasaganaan sabay-sabay. So, ang mga benepisyo, matinding proteksyon laban sa mga psychic attacks at inggit, nagbibigay ng grounding at inner charm, umaakit ng swerte at kasaganaan sa negosyo at career, at nagbubukas ng daan para sa spiritual growth. Kasama ang 38 steps blessing ritual, isang distance Reiki healing, isang prayer ritual request, at isang freebie na surprise. So, sa mga taong lagi exposed sa mga toxic environment, nakakaranas ng matinding stress o gustong protektahan ng kanilang sarili laban sa mga masasamang tingin at malas habang ina-attract ang swerte at blessing sa buhay, para sa inyo to. Grab this opportunity. Limited stocks lang po, 10 lang. So, kung gusto nyong bilhin, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check verified na po ni Meta. For only 1,980, may mga kasamang inclusions.